negosyo. Yan ang tingin ng mga kriminal at sindikato ng human trafficking sa mga taong gustong makawala sa kahirapan. Maayos na trabaho, malaking sahod, libreng pag-aaral, pawang kasinungalingan. Ngayong panahon ng pandemya, marami ang nagipit na pamilya. Sinabayan pa ng sunod-sunod na malalakas na pagbagyo. Ilan sa ating mga kabarangay walang-wala at desperado. Dito namamayagpag ang mga sindikato. Tutulong di umano, magbibigay ng trabaho, yun pala, ikukulong, aalilain, aabusuhin ng paulit-ulit, gagamitin sa krimen. Ang pinakamapait, may mga kaso pa na mismong kamag-anak o kaya'y sariling magulang pa ang nambibiktima sa kanilang mga anak. Walang sino man ang dapat makaranas ng pagdurusang ito. Papayag ka bang may mabibiktima pa sa ating mahal sa buhay? Tayong mga nasa barangay, dapat parating mapagmatyak, mapanuri at matalino upang hindi mapasukan ng mga kawatan at sindikato ang ating komunidad at ma-rescue ang nangangailangan ng saklolo. Ano ba ang dapat gawin? Una, siguraduhing mayroong maayos na mekanismo at budget upang pigilan ang human trafficking at alagaan ng mga biktima nito. Kumpleto na ba ang setup ng Barangay Vow Desk at Barangay Council for the Protection of Children? May kumpletong listahan ng residente lalo ng kababaihan at kabataan? May situationer na ba sa kababaihan at mga kabataan? May ordinansa na ba para labanan ang PID? May hotline at social media accounts na ba ang barangay para sa sumbong ng taong bayan? Ikalawa, humanap ng kakampi. Ipakalat ang impormasyon para pigilan ang TIP. Nagsagawa na ba ng advocacy campaign sa mga CSOs, faith-based organizations, samahan ng mga kababaihan at kabataan, purok leaders, mga magulang o guardians, volunteers at iba pa para maging kaisa laban sa TIP? May regular information drive na ba sa komunidad para mapigilan ang illegal na recruitment at TIP? Ikatlo, bantayan ang mga sumusunod na senyales ng human trafficking sa komunidad. Nakatira sa amo na ubod ng higpit, kalunos-lunos at siksikan ng tirahan. Ipinagbabawal ang pagkausap sa iba o di kaya'y scripted ang mga sagot. May takot sa muka o kaya'y marka ng pisikal na pang-aabuso. Wala o napakaliit ang sahod. Minor de edad na pinagtatrabaho o nasa prostitusyon. May kasamang iba-ibang bata na hindi naman kaanak. May nagbabahay-bahay na nangangako ng malaking halaga o sahod. Sunod-sunod ang pag-claim ng pera mula sa remittance centers. Kahit pa dumaraan tayo sa matinding pagsubok, dala ng pandemya, mga sakuna o kaguluhan, walang magiging puwang para sa mga human traffickers kung handa at tulong-tulong ang bawat komunidad. Pangunahan nating mga nasa barangay sa ating unang makita ang malasakit at pagpapahalaga sa karapatan ng ating kapwa, lalo na ang kababaihan at kabataan. Tulungan at gabayan sa pagbangon ang mga nawalan ng hanap buhay at pag-asa. Sa ganitong paraan na ipapakita natin na bawat buhay, bata man o matanda, o kahit may kapansanan, mahalaga. Hindi tamang inegosyo ang ating kapwa-tao. Wakasan na ang trafficking in person. This is Loida. Loida came from a poor family in the province. To help her family, she agreed to take on a job as a waitress in Manila from a shady recruiter. Upon her arrival, however, instead of waitressing, she was forced to do sex acts against her will. Loida is a victim of sex trafficking, exploited with very little pay, unable to go back home due to debt and threats. This is an example of human trafficking.
Sex trafficking is just one of the many forms of human trafficking. Human trafficking is illegal and is a grave violation of human rights. Over 1,000 Filipinos get trafficked every year for various purposes, holding them against their will. Loida is just one of those many victims of human trafficking in our country. Loida could be your daughter, sister, or friend. Make your move and report to the Interagency Council Against Trafficking, or IACAT, to your local government, or to any government agency for any trafficking incidents, or dial 1343. Save Loida. Save a victim. Stop human trafficking. Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pang-aalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at panglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya at iba pang uri ng sexual na pananamantala, pang-aalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayan, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa ilegal na gawain, kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka o pag-aampon ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ng human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking. Araw-araw, maraming nangingibang bayan para mabigyan ng maliwanag na bukas ang kanilang pamilya. Subalit kadiliman ang kanilang kinabagsakan. Dahil sila'y naging biktima ng human trafficking. Sila ay kinakalakal, pwersahang pinagtatrabaho, kinukulong, inaabuso. Mananatiling madilim ang kanilang bukas kung di natin susugpuin ang human trafficking. Sumama sa laban kontra human trafficking. Tumawag sa 1343 at makipag-ugnayan sa Interagency Council Against Trafficking. Minsan, may mga taong nagpo-post ng mga sexual na litrato ng mga bata na hindi kailanman dapat i-share. Sa tuwing ang litrato o video ay na-share or nare-reshare, kahit na upang maghayag ng galit, takot o pagkagulat, ang batang nasa litrato ay lalo lamang napapahamak. Illegal ang pag-share ng mga ganitong litrato. Ang pag-like, comment, o kaya ang pag-share nito ay lalo lamang nagdudulot ng kapahamakan sa bata. Pero makakatulong ka. Kapag makita mo ang ganitong mga image o video sa Facebook, i-report ito. Tulungan ang mga bata. Report it. Don't share it. Mahal na mahal talaga ako ni Nanay. Tingnan niyo, bago lahat ng gamit ko. Ang ganda-ganda ko. Maraming salamat, Nanay. Nay? Report online sexual exploitation of children. Dahil ang human, hindi laruan. Nanay! Negosyo. Yan ang tingin ng mga kriminal at sindikato ng human trafficking sa mga taong gustong makawala sa kahirapan. Maayos na trabaho, malaking sahod, libreng pag-aaral. Pawang kasinungalingan. Ngayong panahon ng pandemya,
Marami ang nagipit na pamilya. Sinabayan pa ng sunod-sunod na malalakas na pagbagyo. Ilan sa ating mga kabarangay walang-wala at desperado. Dito namamayagpag ang mga sindikato. Tutulong di umano, magbibigay ng trabaho, yun pala, ikukulong, aalilain, aabusuhin ng paulit-ulit, gagamitin sa krimen. Ang pinakamapait, may mga kaso pa na mismong kamag-anak o kaya'y sariling magulang pa ang nambibiktima sa kanilang mga anak. Walang sino man ang dapat makaranas ng pagdurusang ito. Papayag ka bang may mabibiktima pa sa ating mahal sa buhay? Tayong mga nasa barangay, dapat parating mapagmatyag, mapanuri at matalino upang hindi mapasukan ng mga kawatan at sindikato ang ating komunidad at ma-rescue ang nangangailangan ng saklolo. Ano ba ang dapat gawin? Una, siguraduhing mayroong maayos na mekanismo at budget upang pigilan ang human trafficking at alagaan ng mga biktima nito. Kumpleto na ba ang setup ng Barangay Vow Desk at Barangay Council for the Protection of Children? May kumpletong listahan ng residente lalo ng kababaihan at kabataan? May situationer na ba sa kababaihan at mga kabataan? May ordinansa na ba para labanan ang TID? May hotline at social media accounts na ba ang barangay para sa sumbong ng taong bayan? Ikalawa, humanap ng kakampi. Ipakalat ang impormasyon para pigilan ang TIP. Eric, a 25-year-old fisher who has 4 young children, dreams of a better life for his family. Promised high income, he joins a crew of local fishers for a fishing expedition, leaving his family behind for weeks. Deceived, he fell into a scheme of debt bondage and is forced into hard and risky labor and inhumane conditions. He ends up in more debt with the company and has no other option but to continue until his debts are paid. Jenny, a 7-year-old girl, dreams of becoming a doctor someday. To put food on their table, her mother asks her to play in front of a camera and gives her chocolates in return. Online, a man from Europe orders her mother to make Jenny perform sexual acts. She does. Her mother gets paid 500 pesos. Maria feels the need to help send her 5 siblings to school. She accepts a promise of working as a sales lady in Singapore. Her recruiter arranges for her to travel with other women as tourists transiting through Malaysia. Despite her misgivings on the travel scheme, she proceeded, thinking it was a once-in-a-lifetime opportunity. In Malaysia, they were locked up, and on arrival in Singapore, she was forced into prostitution. Maria, Jenny, and Eric, together with 784,000 plus more Filipinos, are victims of modern-day slavery. Worldwide, the same report estimates more than 40 million people are in living conditions of slavery. The annual Manila International Dialogue on Human Trafficking champions efforts to fight this injustice. It is a platform for open conversations to inform decisions and generate and share insights with all stakeholders. It is a space for sharing significant information to further enhance international cooperation, to work hand in hand on actual trafficking in persons cases. The Manila Dialogue produced the Manila Declaration to enhance international cooperation to combat trafficking in persons, signed by 21 foreign missions in the Philippines, 11 non-government organizations, and 15 government agencies, with one goal: to have a comprehensive international approach to prevent and combat human trafficking. In 2015, the Manila Dialogue was organized. It issued 4